Ano kaya? Kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpupunan. Ano ang tingin ng Diyos sa kanyang sarili? Oo, tama. Yun na lang. Galing mag-isip. No. Oo, pwede yan. No. Nag-aaral kami dalawa. Kasi hindi siya nagpumilit na manatiling kabantay ng Diyos. Ano yung question mo? Ano ang tingin ng Diyos sa kanyang sarili? Tama yun. Tama. Galing mo gumawa. Question na. Ano, may kasabihan si ate dati. May kasabihan si ate dati. Ano ngayon? Sa Tidayan dati na. One brain is better than two. Tama? O two better than one. Nakalimutan ko yung sabi niya ate. Tama yun. Hindi baliktad. Kasi one brain Oo, is better than. Tama. Kasi pag ako lang mag-isa. Ako din minsan tulungan mo ako kapag ako yung facilitator. Kasi minsan hirap din ako eh. Sabi ko, ano ba ito, Lord? Ang hirap naman. Sabi nga ni Sis Andrea, call a friend. Pag nahirapan na. Sige, Ngayon na-apply mo na yung sabi natin, Andrea, na call a friend. Pag nahihirapan, call a friend. Tawa nga ako nung sinabi niya, ay, ang sweet naman. Parang ganun. Kasi napasweet pa ako sa kanya. Kasi parang, yung alam mo yung pag nalalaglag ka na, ay nahihirapan ka na. Oo, hilahin ka nila. Oo. Kaibigan. Ganun. Ay, tumatanda na talaga ako. Marami natin panahon talaga. Pasaway lang talaga ako. May ganon. Pasaway lang minsan. Sa halip ay kusa niyang binitawan ang karapatan niya. Ito ay Namuhay na isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng isang karunang tao. Sa halip. Parang anong ginawa niya, no? Sa karapatan. Pwede. Ano ang ginawa niya sa kanyang karapatan? Na pinagkaloob ng mahabaging Diyos. Pwede. Ganun. Parang masyado mahaba. Pwede na din. Kasi mahaba din naman ito eh. Pinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Tama. Ano ang ginawa niya sa kanyang karapatan? At namuhay siya bilang ano? Yun na lang. 'Di ba? Ano ang ginawa niya sa kanyang karapatan? At namuhay siya bilang ano? Kasi yung sagot dito. Pwede din naman. Para in short na lang. Bebe. Ano ang ginawa niyang karapatan? Hindi. Ano ang ginawa niya sa kanyang karapatan? Ano ang ginawa niya sa kanyang karapatan bilang tao? Oo, kasi yun ang ginawa niya, binitawan niya ng kanyang karapatan. 'Di ba? Ano ang ginawa niya karapatan? Hindi. Ano ang ginawa niya sa kanyang karapatan? Ano ang ginawa niya sa kanyang Karapatan. Sa kanyang karapatan bilang tao na lang. Sa kanyang karapatan bilang tao. Wait lang, parang may mali dito. Kasi sabi niya dito, ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Hindi kasi yung sagot doon, no?
Hindi, yung sagot kasi doon sa lip ay kusa niyang binitawan ang kanyang karapatan. Tapos, Karapatan. at ano ang ginawa niya at namuhay siyang bilang ano. Yun na yun, yung namuhay siya bilang alipin. Diba? Buhay siya. At ano? Buhay siya. Bilang alipin. Isang alipin. Ipinanak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Yun yung kadugtong niya at namuhay siya bilang ano. Yun yung sagot bilang alipin. Tapos ipinganak siya tulad ng isang karaniwang tao. Yun yung sagot sa ano. At namuhay siya bilang ano. Hindi siya namuhay siya bilang tao. Oo. Diba? So, ano ang ginawa niya sa kanyang Karapatan. karapatan bilang At tao? hindi. At namuhay siya bilang ano. Yun. Dugtong niya. At Namuhay siya bilang ano. Bilang alipin. Bilang tao. Yun yung sagot. namuhay siya bilang tao. Mm-mm. So, wala na po ba? Ano na? Ano ang ginawa niya sa kanyang karapatan bilang Hindi. tao? Wala nang bilang tao. Ay, karapatan ba? Pagtapos ng Ano ang karapatan ginawa niya sa kanyang karapatan at at Nam- namuhay siya bilang tao? hindi. Bilang ano. Bilang ano? Oo. Kasi nga ang sagot doon alipin at saka naging tao siya. Yun yung sagot. Gets? Ano ang ginawa niya sa kanyang karapatan at namuhay siya bilang ano? Mm-mm. Okay. Sa verse 8 pa. Mm. Parang ang hirap dito sa secondary book. May Hirap maghanap ng question. Siya'y nagpakumbaba at naging masunurin hanggang kamatayan o hanggang kamatayan sa krus. Ano ang ginawa niya? Tama ba yun? hanggang sa kamatayan, hanggang sa kamatayan. Siya'y nagpakumbaba. Oo. Kasi sasagutin ka niya ng siya'y nagpakumbaba. So, ano ang ginawa niya? Mm-mm. Ginawa niya. Hanggang kamatayan. Ano ang ginawa niya hanggang kamatayan? At sa krus. At sa cross. Yan. Yun ang tanong. Yung sagot niya, siya'y nagpakumbaba, naging masunurin hanggang kamatayan, oo hanggang kamatayan sa krus. Yan. Number 9 na. Tama. Maganda din talaga yung may ka-question and answer portion. Ako na pala yung facilitator, ako gumawa ng question mo eh. Joke. Dalawa tayo gumawa, Day. Hindi, dalawa tayo gumawa. Share Sa ma. verse 9 naman tayo. Kaya naman siya itinampok Ng Diyos at binigyan ng pangalan. higit sa lahat Higit sa lahat ng pangalan. Ano ang pinangalan sa kanya? Hindi. Kaya naman siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalan higit. Ano ang binigay Hindi. sa kanya? Ipinagkaloob ng makapangyarihang Diyos siguro. Ano ang pinagkaloob? Ano ang pinakaloob? Ipinagkaloob, no? Ano Ng makapangyarihang Diyos. Ay, hindi. Hindi, tama, mali. Kaya naman siya itinampok. Ano ba ibig sabihin na itinampok? Parang may represent
tama O yung kaya tama yung ano, 'di ba? Anong ginawa ng makapangyarang Diyos, 'di ba? Tama kasi itinampok yung sagot. Mm. At ano ang ibinigay sa kanya. At sa lahat, pangalan higit sa lahat ng pangalan. Hmm. Yun ang binigay, pangalan, higit sa lahat ng pangalan. Ano ang pinagkaloob? Hindi ko na. Yun na lang pala. Yun na lang yung tanong para short. Ano ang pinagkaloob? Oo, kasi ano ang pinagkaloob at binigay parang iisa Same lang. Other words lang yun. Oo. Other words. Sorry, So, ang tanong mala dito, ko. ano ang ipinagkaloob sa kanya ng Diyos? Makapangyarihang Diyos. Ano ang pinagkaloob sa kanya Ng makapangyarihang Diyos. Verse 10. Malapit na tayo. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay nanginginikod at sasamba sa kanya. Ano ang ginawa ng lahat? No? Ano ang ginawa ng lahat? Na nasa lupa, nasa ilalim ng lupa. Pwede? Pwede. Ano ang ginawa Para ng sumamba sa kanya. ano ang ginawa ng mga nilalang? No? Na nasa langit, sa lupa, at sa ilalim ng lupa. Ng lahat ng mga Ano nilalang. ang ginawa ng lahat? Ng mga nilalang. Ng mga nilalang. Ano ang ginawa ng lahat? Ng mga nilalang. Na nasa lupa at nasa Hindi, ilalim. wag na yun. Ng mga nilalang na lang. Wag mo na sulat na haba. Ano ang ginawa ng lahat ng nilalang? Ng mga. Kasi marami sila eh. Mga. Ng mga Nilalang. nilalang. O kasi sa langit, sa lupa at sa ilalim. Lahat ng ginawa ng Panginoon nagpuri sa Kanya. Kunwari, mga Ano ang hayop, ginawa ng lahat mga ng tao, mga nilalang? isda, mga ibon, nagpuri sa Kanya lahat. Ano ang ginawa ng lahat ng mga nilalang sa kanya? Mm. Sa kanya ba ba? Pwede din. Sa kanya. O kaya pwede. Ginawa. No, pwede. Nilalang sa kanya. Sa Diyos na lang. Ay, kay Jesus na lang. Pwede, kay Jesus. Ano ang ginawa ng lahat ng mga nilalang? Kay Jesus. Kasi si Jesus to eh, di ba? Yung tinutukoy. Ng Ama. Okay. Kasi Diyos Ama yun eh. Nag-ano sa Kanya. Sa verse 11 na tayo. At ipahahayag ng lahat na si Jesu Kristo. Pwede kay Jesu Kristo mo. Sabihin mo doon kay Jesu Kristo. Ano ang ginawa ng lahat ng mga nilalang kay Hesus Kristo? Oo, kasi dito sa 11 ng Jesu Kristo. Pwede din. So, anong gagawin natin? At ipapahayag ng lahat na si Hesus Kristo Close the book la. sa iparang Close the book la. Nagbibigay. Yan na gagawin natin, close the book.
Ang lalim, no? Parang pala isipan tong question na number 11, no? Ano ang ipahayag ng mga tao? Karangal ng Diyos. Ano ipapahayag ng mga tao? Oo, ano ang ipahayag ng mga tao sa ikakarangal ng Diyos? At ipapahayag ng lahat na Hesus Kristo. Ang Panginoon. Yun yung sagot. Yun nga yun yung sagot. Si Jesu Kristo ang Panginoon. Yun ang ipapahayag nila. 'Di ba? Gets mo? Sa ikarangal ng Diyos Ama. Ito ang question. Ipapahayag. Oo. Ng lahat. Ano ang ipapahayag ng lahat? Sa ikakarangal ng Diyos Ama. Ano ang ipapahayag Ng lahat. ano ang ipapahayag ng lahat Sa ikakarangal ng Diyos Ama. na Wala nang nang. Wala nang nang. ano ang ipapahayag ng lahat Sa. na Wag na na. Sa ikarangal ng Diyos. sa Rarangal. Ng Diyos Ama. Finish. Pwede na matulog. Yes. Anong oras na? Tapos na din. Thank you, Lord. Tapos kami. Ano ang tingin ng Diyos sa kanyang sarili? Tingnan mo, tingin-tingan naman yun nandito. Okay na. Okay na. Tanggalin ko na yung mata ko at sumasakit na yung mata ko. Mm. Yan. Huwag ka maghilamos sa pag natapagod yung mata mo. Huwag ka maghilamos. Bukas ka na maghilamos. Matulog ka na. Tapos na ako sa tulog na. Good night. Sweet dreams. Nagsisend ako ng picture ko. Uy, ikaw din. Gagawa pa akong poster. Dapat. Hindi ko pa natapos. Tingnan mo. Kailangan ko na yun i-send ngayon eh. Anong oras na? 11:48. Mag 12. 12 na siya magsisend. Uy, thank you sa pagsama sa akin. Oo, masaya ako kasi nga first time natin ganito. Next week ulit. Pwede din pala tayo mag-chika. Pwede. Mm. Gagawa ko dyan. Gagawa. Pwede. At least nagawa ko na rin to. Hindi ko nagagawin sa Sunday. Nagawa ko na siya. Kasi alam mo, ginagawa ko to sa Sunday night eh. Diba? Kaya late na ako mag-send sa'yo. Nakapagpahingahan. Kaya nga, hindi na ako gagawa sa Sunday. Mag-aaral na lang ako. Hindi na ako mag-number. Good luck. Editors din sa English tayo nalulus split of Good luck sa... Hindi pwede din natin gawin yung dalawa. Ganon din. Pag nag-facilitator ka sa English, gawin natin dalawa. Mag-call tayo. Hindi, magtulungan tayo. Sabi nga, di ba, one head better than two heads. Saan mo nakuha yan? Saan verse yan? Wala, kay Ate Dayan dati yung pamangkin ng dati nag-sponsor sa akin mag-aral sa probinsya namin. Nagugas kami ng pinggan tapos nag-iisip kami ng menu. Tapos hindi ako makapag-isip ng ulam namin kaya sabi niya habang siya nagugas ng plato kasi sabi niya ikaw nagluto Joy kaya ipaguhugas kita. Kaya na habang nagugas siya giisip siya. Tapos may ideas ako naisip. Oh, diba? Ang galing natin. One head's better than two heads. Sabi niya. Oh, sabi niya ganun. Oh, sige na, matulog ka na. Good night. God bless. Love you. Bye-bye.